More than wonderful sa bawat isa sa atin. Amen. Praise God. What a joyful day it is na minsan pa dinagdagan na naman ng Diyos ang buhay natin upang magpurit, magpasalamat, dakilain at sambahin siya sa ating kalagitnaan. Amen. Hallelujah. Jesus is wonderful to us. Sabihin nga natin, wonderful to me. Personal po yun. Individual. Amen. You know, Jesus loves the world, but more than that, Jesus loves each and every one. So, personal po. Kaya pagtanggap sa Panginoon, hindi lang pang kalahatan, pang personal. Kaya personal tagapagligtas, may nagtanong sa akin, sinabi ba daw ng Bible, tanggapin sa personal tagapagligtas? Wala kayong mababasang personal, pero yung relationship ng Diyos, gusto niyang personal eh. Literally, wala kang mababasang personal, pero yung pagtanggap sa Panginoon, hindi naman po ito tinanggap mo dahil sa ang kapitbahay mo, masaya eh. Tinanggap mo dahil pinasaya ka ng Diyos, di po ba? Niligtas ka ng Panginoon. Hindi mo tinanggap sila dahil niligtas niya yung kapitbahay mo. Ikaw hindi. Tinanggap mo ang Panginoon dahil ikaw din, ililigtas niya. Amen. Personal. Sabi nga, personal. Jesus loves me personally. Magandang umaga po sa bawat isa, maging po sa ating po mga kapatira na ngayon po ay nasa kailang mga lugar na kinalalagyan. Kayo may nakahiga pa o nakaupo na rin sa inyo pong kinalalagyan. Saan mga kayo naroon? Good evening. Good morning po. Praise God. Good morning po sa ating pong mga kapatid na praise God. Yan. Mukhang may problema po ang aking point na may power na may point. Yan, praise God. Kayo po'y handa na po bang makinig na salita ng Panginoon? Hallelujah. Alam niyo po sa modernong panahon, minsan nadidisrupt dahil nga sa mga technology. Minsan kailangan po nating antayin muna para maging maayos po ang lahat. Isang banda, naalala ko na ako yung mananampalatay, bagong Kristiyano. Ang kanta po noon, hindi po naka-screen na ganyan. Nakasulat po sa mga lumang kalendaryo. Sa likod ng lumang kalendaryo, kartulina, nakalagay po doon. Tapos meron pong, ang ministry niya ay tagalipat. Tagalipat, pagbabalik sa corner room, dilipat niya. Yun po yun. So may ministry noon na bawat isa ay gumagalaw, kumikilos para po sa gawain. Pero ang pagkilos ng Banal Espiritu, present po nung panahon na yun. So mahaliwanag po na at maging malinaw to sa atin na ang presensya ng Diyos, hindi po nakasalalay sa may aircon yung church nyo. Ang ganda sumamba, medyo ang presence ng Lord, buhay na buhay. Hindi po dahil sa aircon, hindi po dahil sa anumang teknolohiya, hindi po sa microphone din. Noon po, wala pong ganitong klaseng microphone. Sumisigaw po mga pastor noon, kaya ang pastor noon madaling magkasakit sa puso. Yes po, kasi po akin pong naging pastor noon, kinuha ng at the age of 45, yung isa 44. So tingnan nyo, ako po 60 plus. So medyo bilis ng Lord ang panahon na ito, no? Kasi nga, doon sigaw na sigaw eh. Pupunta sa palengke, sa mga kalsada, nangangaral tungkol sa kabutihan ng Panginoon na mayroon pong exert ng kanila pong voice and effort and energy. Nakalimutan, sumobra yung pagod, nakalimutan magpahinga. Sabi ng Panginoon, nagpapahinga ng Diyos sa kanyang mga mahal. Sino po nakatulog ng mahimbing? Praise God. Amen. Sino gusto nang matulog ng mahimbing, hindi na gumising? Wag naman po. Hallelujah. Okay na po ba? Praise God. Siguro napakaganda po na ating pong simulan ang araw na ito, pagsamba, na medyo kanina, umawit po tayo, nanalangin tayo. Ngayon pa man ay mahalaga po na i-focus natin ating atensyon sa Diyos. Let's give Him thanks. Meron pong dahilan kung bakit tayo dapat magpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? There are millions of reasons for us to thank God. And one of the reasons is because God saved us. We are the reason that God gave His life. We are the reason that He suffered and died. The reason celebrating Christmas is not because of Jose Marichan, na parang ang dating paano daw natin naramdaman ang spirit ng Christmas pagka nandiyan na, sumisilip na daw sa si Jose Marichan, medyo dama na daw yung Pasko. Well, pag dumating na daw yung ban ng bear, nagsisimula na daw pong madama ng mga tao yung spirito ng Christmas. Well, ano ba ang totoo? Before the month of Bear, the Spirit of Christmas na nandoon na po. Alam niyo po ba yon? Kaya dapat itong magpasalamat tayo sa Panginoon. Hindi lang po pagka umabot po yung September, October, November, December, pagdating ng January, babalik naman ang kalungkutan mo. Wala naman yung sigla at yung enjoyment mo na mag-celebrate. Hindi po dapat ganun. Kundi bawat sandali ng buhay natin, we must rejoice and thank God because always, the day that God has given us is always fresh and new. May blessing po ang Diyos lagi na magdudulot po ng kagalakan sa ating lahat at kapayapaan ng isip at kalooban. Amen po ba? Shall we all thank God first before we listen to His message tonight? Magpasalamat muna tayo sa Panginoon. Hallelujah. Continue to empower God. Bless His name. Hallelujah.
Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory be to your name, O God. Purihin ka, Panginoon. We give you thanks, Father God. We give you glory. We give you honor. We give you worship, praise, and thanksgiving. You're worthy to be praised. You're worthy to be thanked. You were worthy to be worshipped, O God. Salamat po. O Diyos, napakarami pong dahilan sa umagang ito upang ikaw ay aming pasalamatan. Upang muli namin i-focus, Panginoon, tunay na pagpapahalaga namin sa panahong ito na kung saan everybody is too busy, too stressful, O Lord, because of a lot of activities about celebrating Christmas. Kung minsan po, Panginoon, ang focus namin wala na sa iyo. And Lord, to that we ask forgiveness. Lord, ibalik mo ang aming puso't kalooban kung paano dapat namin i-celebrate ang panahong ito, Diyos. Mula po nung, sabi ng iba, ang Spirit of Christmas started in the month of Ber, O Lord. Starting the month of September, October, November, December. Nandun po yung celebration, nandun po yung Spirit of Christmas, Lord. But on the other hand, Lord, wala pa yung Ber, O Diyos, yung pagbibigay ng yung pag-ibig sa amin, yung Espiritu ng Christmas. Nandun na po, Panginoon. Kami lang pong unawain ang pag-ibig mo sa amin, ang kadakilaan mo noong pamandin 2,000 years ago. Lord, as we recall, O Lord, the goodness of that you've done to us when you died on the cross. Lord, sapat na yung Panginoon para, Lord, bawat araw dumarating sa buhay namin, i-celebrate namin ang Kapaskuhan na may kagalakan po sa aming puso, Panginoon. Lord, salamat po. At this point in time, O Lord, allow us, O Lord, to thank you in every details of our lives, O God. Ano man yung ginawa mo sa amin sa maghapong ito, magbuong linggong ito, Lord, kung hindi namin po nabigay yung pagpapasalamat sa iyo, Lord, help us. Give us an opportunity, Lord, at this point in time, O Lord, to thank you sa mga bagay na yun, O Diyos. Lord, salamat po. Pinagaling mo marami sa amin, Panginoon. Pinasigla mo ang bawat isa. Lord, salamat po. Bless mo ang bawat isa. Salamat, Lord. May mga pumasa, Lord, sa bar exam, O God, na natutuwa sila, Lord, as they share the testimony, Lord, about your goodness to them. Bumasa po ng mga board exam nila. Salamat po sa mga bagay na ito na ginagawa mo po, Panginoon, sa aming mga anak, sa aming pong mga young people, O Lord, who are studying well, O Lord, for your glory, O God. Inatay nila yung kanilang tagumpay. Salamat po, Panginoon. Salamat din, Lord, sa mga bonuses that we receive from you, Lord, from our companies, for we're serving. Salamat po sa aming mga bosses, O Lord. Salamat po sa mga amo, Panginoon, na naging mabuti sa amin. Salamat po sa trabaho. Salamat po sa maraming bagay, O Diyos. Salamat po sa aming tatay, nanay, pamilya, mga mahal sa buhay, Lord God, that always caring for us, O God. Salamat po, O God. The reason for us to rejoice and be thankful to you, O God, every day, every moment of our life. Salamat, Lord, sa bawat pagkain namin nakakain, sa bawat pagtulog na ipong pinagkakalob sa amin upang kami makapagpahinga at makarecover po yung aming energy and strength, O God, physically, Lord. Thank you, God, to that. Thank you, Lord God, for giving us healing, Lord, to those who are sick. Salamat po, O Diyos. Purihin ka, dakilain ka, sambahin ka, Panginoon, pasalamatan ka, Lord, sa maraming bagay, Panginoon, na ginagawa mo sa aming pong buhay. Lord, but most of all, Lord, we must be thankful, O Lord, to the salvation that you have given us. Salamat, Lord, sa pagpapatawad sa aming mga naging kasalanan, O Diyos. Salamat po sa kaligtasang ito, Panginoon, na amin pong natanggap mula sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamatan ka. Dakilain ka, Ama. Hallelujah. We praise your name, O God. We give you glory, thanks, and praises, O Lord. Sa iyo po narapat namin pagkaloob. Ibigay ang lahat, Panginoon, ng lahat ng ito. Lord, maging sa umagang ito, as we listen to your word, O God, as we share your wonderful words, your message to us, Lord, tulungan mo kami matutunan namin ang kahalagaan ng bagay na nais mong ipaabot sa amin at ituro sa amin pa. Ito po yung aming alam na, tulungan mo kami, Panginoon, ito patuloy namin gawin at munlad pa sa amin pong pag-unawa at paglilingkod sa iyo. Salamat po, Lord. Increase our faith, develop our trust in you more than ever, O God. In the name of Jesus, make use of my life as a channel of your blessing, Father. Here I am, Lord. Here we are, O God, gathering together for your glory alone, to worship you in spirit and in truth. Panginoon, salamat po, Diyos. Minsan pa, huwag mo pong hayaan, Ama, na may uuwi po sa amin sa umagang ito na hindi nila dala ang pagpapalang yung inilaan sa araw na ito para sa kanilang buhay. In Jesus' name we pray. Everybody say amen, 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 and amen. Hallelujah. Praise God. Tapos na po ang gawain. Anyway, praise God. Ano ba? Hindi pa rin. Anyway, sige po. Send ko na lang po sa inyo yung nandito sa akin. I hope I can be able to send this. Kaninong email? Alam niyo po, minsan po, ito po ang disrupted moments minsan sa gawain ng Panginoon. Yung time of repressing, hearing your presence,
No greater blessing than being with you. Anyway, bahala na po kayo. Kahit naman pong walang PowerPoint, no? Basta may power at may point to kasi. Hallelujah. Magagawa niyo yan kasi nasa email ko. Ask Pastor Junel to send the email. Okay. Anyway, sige lang po. Inyo pong, kamustahin muna ang inyong mga katabi, mga kapatid. How are they? Kamusta po? Brothers and sisters in the Lord, kamusta na po, mga kaibigan? Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa kabutihan niya sa ating lahat. Amen, amen, and amen. Kung meron po kayong Biblia, tayo pong lahat ay muling tumayo. Yun, salamat sa Lord. Yan, yan. Kaya ng mga technical team natin. If you have your Bible with you, turn it on the book of 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Pamilyar po kayo dito sa talatang ito. Sino dito marunong mag-ikapo at magnakupo? Inakupo. Sino dito marunong magbigay? Sino dito may regalong nakahanda? Wala. Wala pa. Sino dito gusto tumanggap ng regalo? O, tingnan nyo, mas malaki. Ito, pag-uusapan natin ng bagay ito. 2 Corinthians chapter 9, verse 7, ito po ang ating mababasa sa ating banal na kasulatan. You must each decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Kayo po'y makakaupo ng muli in the power and the presence of God. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Glory be to Jesus. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ng ganito. Generosity, the spirit of Christmas. Gift of heaven. Gift of heaven. Tulad ng sinabi ko, ang pananaw ng marami, ang bear, nadadama nila pagka sumilip na si Jose Marizan. Pag sumilip na siya, kakanta na ng mga pamasong awit. Parang spirit of Christmas, yung simoy ng hangin ng Pasko, naramdaman na nila. Para bagang sa month of Bear nagsimula ang Kapaskuhan. But the problem is, the spirit of Christmas never starts in the month of Bear. It begins even before everything in this world came into existence. Ito po yung nagsimula bago pa nilikha ang lahat ng bagay. At po, naniwala po ba kayo ron? Bago pa nilalang ang lahat ng bagay, yung spirit of Christmas nandun na. Why? Because the spirit of generosity, the spirit of giving nandun na. And the author of everything is God Himself, who knows how to give. Salamat po, meron tayong Diyos na marunong magbigay. During this Christmas season, we hear the people talking about the things more than anything else. Ano bang madalas yung madinig kapag dumarating ganitong panahon? Madalas yung madinig. Salitang ano? Merry Christmas po ba? Yung nasa isip ng tao. Si Kristo, decoration, Christmas tree. Hindi, regalo. Regalo. Nagpapaestay sa atin, regalo. Hello, di ba ba? Regalo. Regalo. Salita, everybody say gift. Yeah, gift. Sa isip nyo, hanggang ngayon, iniisip nyo, paano re-regaluhan ko? Change gift tayo. Nag-iisip na ng problema. Magkaroon kami ng change gift. Nag-problema ako. Naghanap ako ng paraan na, ano ba, sabi ko sa nene, ba, ano daw yung gift na gusto mo? Pero may presyo. May limit ba? Ganito. Minimum of this, maximum of that. Minimum of this, maximum of that. So nag-isip kami. So, bawat isa may request. Yung personal request ba? Yan. Nang magkaroon kami ng Christmas party dyan sa General Council Office. Request po. So, hindi ko mamimili ng bibigyan mo. Bubunot sila, bibigyan mo yung taong yun. Tapos kung ano yung sinulat niya doon, yun ang gagawin mo. Yun ang iisipin mong kaloob. Si Nene, mayroon pang nag-request sa kanya sa Shopee. Madali yung Shopee. Kaya lang wag yung fake ha, yung original. So meron bang mahirap maghanap ng libro, mahirap maghanap ng gift na hindi peke sa panahong ito. Pero anyway, kasi ang presyo din, pagka hindi peke, alam naman natin. At hindi po tayo. Nakaintindihan po ba tayo ron? So mahirap minsan nag-isip tayo. So hindi ko masagot din yun. So sabi ko, simple na lang sa akin. Ano yun? Simple. Isang napakasimpleng maliit na bagay. Earphone lang. Ayan na akin sa request. Praise the Lord. Sapagkat hindi earphone na natanggap ko.
Puri ng Panginoon. Siguro nag-isip yung partner ko na isipin niya kung ano yung mabuti para sa akin. So inisip niya sabi ko, earphone lang naman na akin. Nung may nadinig akong nang banggitin yung earphone, may nagbigay sa akin ng earphone. Hindi ko na babanggitin kung sino. Puri ng Diyos. Pero yung binigay sa akin ng exchange gift ko, hindi earphone. May 2 pintuan, may gulong, at saka pwedeng paanda rin. Wow! Yun ang binigay. Pero sinasaksak. Yeah, 2 doors siya. Sports ang dating. Okay, pag sumakay ka, merong aircon, meron sa loob, may malamig sa loob. Pero, anyway, sabihan ng Panginoon, sinasaksak. Sinasaksak. Isipin nyo ano yun, sinasaksak. Kaya magbabayad ako ng kuryente. No, just joking about the gifts. Minsan kasi, nakaka-stress daw pag-isip ng gift na paano bibigay mo. Sino po dito, habang ngayon nag-iisip, nagikinig, ay nag-iisip ng gift? Na-stress kayo. Yun po problema. Yan, problema natin. Kaya nga, ang iba ay nag-iisip kung ano ang kanilang iririgalo sa Pasko, maging sa panahon na ito na may iba't ibang krisis tayong hinaharap. Mapalad po tayo, hindi tayo nasa Negros. Negros ngayon nagsasuffer because of the eruptions of volcan noon. So yung mga lahat natin mga pastor, nagsabi sa pastor, nandito po kami sa evacuation center and we are, mag-spend siguro sila ng Pasko doon. So malungkot sila sa anong kalagayan. So mayroon silang krisis. May nagsabi, nagre-regalo pa rin sila ng alcohol at face mask. Kasi ang kanilang pananaw, nakaroon pa rin sa kanaran. Regalo daw niya face mask at saka alcohol. Ang isip niya kasi, nasa COVID pa tayo, panahon pa tayo ng COVID, yung mga nakaraan di pa niya mailalimutan. At yung darating daw na panahon, para maiwasan daw natin, kung meron mang strenuous virus na dumating, safe na siya. Ibig sabihin, yung mga regalo, nagbibigay ng stress sa atin. Di po ba? Pero there's a special gift na hindi po dapat magbigay ng stress natin. Ano yun? Saan ba nagsimula itong gift-giving na ito? Saan ba talaga nagsimula? Ang tanong is, saan ba nagsimula itong gift-giving? Well, may mga nagsasabi ng pagbibigay ng gift at Christmas was started by wise men from the East when they brought gift to the baby Jesus. But it was not. It was because God gave us the gift of Christmas. Kaya nga may Christmas kasi ang Diyos ang nagbigay dito sa atin. God gave the first Christmas gift. Dapat po natin unawain, God gave the Christmas gift. And who's that gift? Next slide. Tingnan niyo po ang picture na ito. Bakit nagbigay ang Diyos? Bakit nagbigay ang Diyos? Dahil mahal niya tayo. The essence of giving, yung Christmas essence ng giving, is because of love. Ang problema, na-stress tayo, not because of love. Pag nagregalo ba kayo, it's because of love? Hindi na minsan ganun dahilan, di ba? May presyo na pilitan na At saka minsan ay, sige lang, kahit papano, balutin mo. Iba naman, yung binigay sa kanya, binabalot uli. Ano bibigay sa iba? Di ba? Given na po yun. Hindi na po kakaiba yung bagay na yan. Kasi marami ka ng ganito. Alam mo, nakatanggap ka ng isang katutak na baso, hindi pamigay mo yung iba. Ibabalot mo nga lang. Kaya lang, pag nagtanong yung nagbigay sa'yo, asan yung baso, ay, pinamigay ko, masasama loob nila. So, minsan, ganun po kuminsan, mahirap po. So, ano ba yan? Ang sabi po ng Bible, maliwanag na sinasabi ng Bible sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only and one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Take note of that. Pansinin po natin. Sinong unang nagbigay ng Kapaskuhan? When we focus on Christmas, we focus on Kristo. Christ must be the center of everything, di po ba? Si Kristo ang sentro ng lahat ng ito. Bakit nagbigay? Noong unang Pasko, God gave the greatest gift of all. He gave His Son, Jesus. He gave His Son to die on the cross so we can have what? Bakit namatay si Kristo? Bakit pumatay si Kristo? Lagi po unawain natin, ang Christmas, hindi po magiging makabulan ito kung hindi natin tatawin yung cross ng Calvary. O think po, bakit? Kasi yun ang pinakadahilan kung bakit pumarito si Jesus Although, nagsimula sa pagiging sanggol, in a natural process, ginawa po ng Panginoon. Pero yung pinaka-ultimate goal niya is to save each and every one, is to die on the cross. That's the essence of Christmas. Because there is a Savior who was born in the manger, but his mission is to die on the cross. Ang mission ng Panginoon, para mamatay sa cross. So, noong unang Pasko, God gave the greatest gift of all. He gave His Son, Jesus. He gave His Son to die on the cross so we can have what? Una, our past forgiven.
upang yung mga nakaraan nating kasalanan, ginawang magkukulang pagkakamali, ay mapatawad. Bakit? Kung meron mang pangailangan ng tao, ano yun? The greatest needs of man is not information. Kung information, ang pinadala ng Diyos, hindi Savior, kundi teacher. But the Bible tells us, God gave us a Savior. Binigyan tayo ng kaligtasan, tagapagligtas. So we need salvation. Salvation from what? From our past sin, ating mga nakaraang kasalanan. Ang sabi ng Bible, all have sinned and come short of the glory of God. Wala pong matuwid, wala ni isa. Tingnan yung katabi nyo, kahit mukhang anghel yan, papuntang impyerno kung wala si Kristo sa puso niyan. Yan pong pangit na balita sa kalagayan ng tao. So for us, past to be forgiven, ano pa? For our purpose, for living. For our present date, para magkaroon ng kabuluhan, yung ating pamumuhay. Alam niyo po, without Jesus, kapag hindi ka sentro ng Panginoon, lahat ng ginagawa mo, walang kabuluhan yan. Bakit? Dapat nun natin unawain, bakit tayo may buhay? Bakit tayo nandito? Para lang ako mangaral? Kung yun dahilan, kahit wala ako dito, mangaral lang pa, kahit sa banyo, pwede ako mangaral eh. But it's not the point of my life. The reason why God gave me another day is because to serve Him. Kasi for the glory of God eh. Sabi po ng Bible, in everything we do it for the glory of God. So ang purpose ng buhay natin, nagiging makabuluhan pagka tinanggap mo si Kristo. The purposeful living. Purposeful living. Dapat doon natin unawain, bakit si Kristo na mahalaga sa buhay natin? Kasi hindi nagiging makabuluhan yung buhay mo kung wala si Jesus. Bakit? In Him we live, in Him we move, in Him we have our being. Sa Kanya ang dahilan kung bakit tayo kumikilos, gumagalaw, bubuhay, humihinga pa sa pagkakataong ito. Bawat araw ng buhay natin, it's God's gift to us. And thank God to that. Hindi mo dapat gastusin yan para lang sa sarili natin, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano man ginagawa mo, bigyan mo kaluwalhatian sa Diyos. Kasi ang purpose ng buhay natin ay para sa Kanya. Although Sunday, i-worship kay Lord, pero every day we must worship God and thank Him. Saan ba? Kapit nagtatrabaho ka, kailangan mong sambay ng Panginoon? Yes. Kasi ang purpose ng buhay natin, hindi para sa atin. Life is not about us, it's about God. Kaya tunay po, kahit na anong tagumpay meron tayo, kung pag wala si Kristo sa sentro nito, walang kabuluhan yan. Malungkot ka. Marami ba kong kausap na mayamang malulungkot? Gusto ng maraming tao yumaman. Pero ang purpose ng buhay mo, kung yun gusto ng Lord, di masasaya ka. Pero kung hindi purpose ng Panginoon, kahit yumaman ka, hindi ka sasaya. Bakit hindi purpose ng Diyos eh? So, purpose for living. So, hindi lang tayo nabubuhay sa mundo ito para lang huminga. Amen. Tignan yung katabi niyo, huminga pa ba siya? Sabi, salamat Panginoon, huminga pa siya. Dahil may dahilan siya kung bakit siya huminga. May dahilan ng Diyos kung bakit siya, hindi lang may dahilan tayo kung bakit tayo huminga. Kung tayo may kadahilanan para sa ating sarili, dapat tayo nagpapagiging ng buhay, nagpapadagdag nito. But the problem is, we are not the source of life. We are not the source of our living. God is the source of our living, God is the source of life, God is the source of our strength. Siya po ang pinagmumulan ng ating lakas. Ano pa? The third purpose is this. Ang ganda nito. The purpose to secure us a home in heaven. Alam niyo po ba, ang Christmas na ito, nagbigay sa atin ng insurance policy. Sino dito may nag-insure yung buhay niya? Nagpa-insure. Yung life insurance. Life insurance is about death, hindi po about life yan. Ayaw na sabihin lang ito life insurance yan. Life insurance is about death, right? Sino dito naka-insure na sa St. Peter? Pero hindi lang yun eh. Kasi ang buhay natin, hindi lang tayo pang mundo. Nilikha tayo ng Diyos, ang purpose niya is for eternity. Yung plano ng Diyos. Kaya, ang kasaysayan ng tao hindi natatapos sa libingan. It will go on and on for eternity. Ang kagandahan, when Jesus Christ came, yung message ng forgiveness, message ng hope, message of purpose, at message ng kanyang eternal purpose. Sabi kasi dito, tingnan nyo, for God so loved the world that He gave His only Son. When did He show His love? During the Christmas season, during the first Christmas, binigay ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa ipinahayag niya ito at kanyang pinatutuhanan sa pamagitan ng paghahandog ng kanyang bugtong anak. Nung isilang si Jesus Christ dito. Sabi nito, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Eternal life. Everybody say eternal life. Ano ba eternal life? Eh di eternal, pastor. Ano ba eternal? Di pang walang hanggan. Sabi ng bata, ano ba ibig sabihin eternity? Ito ba ba ay 10 taon? No. Sabi ng nanay, na hindi, anak, mas mahigit pa sa 10 taon. 100 years? No, hindi pa dyan. 1 million years? No, hindi po. Sabi ng nanay niya, no. Eh, wag eternity is forever. Walang hanggan. Eternity, infinity, infinite.
Hindi mo mabibilang. So, plano pala ng Diyos, ang buhay natin for eternity. Samantalang, ang plano natin, ang buhay natin for temporal. Hello, ako po'y 62 na, going to 63. Pinababagal lang natin yung panahon, no? Kung pwede nga lang eh. Going 36 hours na ni Lord bawat araw eh. Hindi, 24 hours eh. Wala tayong magagawa, 24 hours a day. Amen po ba? Hindi nyo pwedeng dagdagan, hindi nyo pwedeng hinto yan. So may panahon ng Diyos lagi sa atin buhay. Sa mundong ito, that is inevitable. Tiyak yung mangyayari. Why? Because that's the program of God sa buhay natin. Eh. Because ang plano niya, hindi lang for eternity, puro pang samantala buhay natin, hindi lang pang mundo, kundi pang eternal. Hello? At ang kagandahan niyan, rapture may happen anytime from now. Ang pagbalik ng Panginoon, pwedeng mangyari anumang oras mula ngayon. Kaya napakahalaga ng bigyan natin pansin ang katotohanan yan. Okay, so. Si Jesus, ang original Christmas gift. God gave us the very best, the gift of heaven. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. God gave us the very best, the gift of heaven. Amen. Kung nagawa nating magbigay, ito'y dahil sa ang Diyos ang unang nagbigay sa atin. Yan. The very essence of giving is because Jesus is the one who gives first. Ang Christmas is about generosity. It is not just about compassion, so pagmamahal. Tingnan niyo, bakit? Balik niyo yung verse na yun, anak, yung previous slide. Yan. Bakit? Tingnan niyo, for God so loved, compassion yan, pagmamahal. Pero merong generosity binanggit dito, that He gave His only Son. Giving is a character ng Diyos. Ang pagbibigay, character ng Diyos yun. Because we have a generous God. Pag ang Diyos nagbigay, sobra yan. Higit kaysa sa ating kailangan. Tingnan nyo, sino dito humihinga pa? Kada paghinga nyo ba, humingi ba kayo ng, Lord, pahingay mo po ko. Lord, about our Lord, humihinga sana ako. Sino dito laging araw-araw na humingi ng hinga? Prayer nyo, bigyan kayo ng hininga. At sino dito nagpasalamat bago matapos ng Lord, salamat po, humihinga pa ako sa araw na ito. Ungrateful tayo. Tingnan nyo, kahit hindi natin hinihingi, binibigay ng Diyos. We cannot outgive God. Sa totoo lang, hindi natin pwedeng higitan ng Diyos. Pwedeng kunin ng Panginoon yung hininga na yan eh. Pero bakit pinagkakaloob niya kahit hindi ka mag-pray? Kasi God knows how to give. Marunong magbigay ang Diyos by His generosity, by His blessedness, by His blessed, yung Kanya pong pagpapala sa atin. Hallelujah. Ang Diyos dahil sa Kanyang kagandahang loob at kabutihan ay nagbigay sa atin ng kaligtasan. Ang sabi ng Acts chapter 15 verse 11, next slide. Itong ganda sinabi ng Message Bible, binanggit kasi dito is generosity. Ang sabi rito, ang Diyos dahil sa Kanyang kagandahang loob at kabutihan ay nagbigay sa atin ng kaligtasan. Sabi ng Acts 15:11 sa Message Bible, we are saved because the Master Jesus amazingly and out of sheer generosity moved to save us. Amazingly, kamangha-mangha. Kamangha-mangha. Sabi ito, kamangha-mangha. With this sheer generosity, yung Kanya pong pagiging pagkakaloob, pagbibigay, ay niligtas na tayo. Kaya yung salvation is a gift. Kaloob yan, regalo yan. The greatest gift of all is salvation ng ating buhay. Dapat natin pahalagahan yun. Hindi man lang ito binalot sa mamahaling pambalot, no? Bakit? Sapsaba ng ginamit na pambalot eh. Kaya nga walang tumanggap sa Kanya eh. Walang tumanggap sa Kanya. Naalala niyo yung message ko doon sa Bible study? The message of Christmas about the message that the angels bring about to the shepherd. I bring you good news that will bring great joy to people and the peace to all the world, di ba? And then the shepherd who heard that message, sinare po niya. Pinagsabi nila ito sa iba hanggang sa makita nila si Jesus. Hindi sila tumigil doon sa makinig lang na mensahe, kundi hinalam nila, gusto nilang makita talaga ang Panginoong Hesus. Sa Luke chapter 2. At nung makita nilang ang Panginoong Hesus, hindi sila tumigil sa paghahayag ng kabutihan ng balita kanilang nadinig. At ang problema, mayroong pangatlong message doon, yung innkeeper. Lalo yung innkeeper, yung kumakatok sila Maria at Marta doon sa mga pintuan, hindi sila mapapasok. Bakit?
walang lugar na para sa kanila. There was no room for Jesus in the inn. No room. Sabi ko nga Lord, kung ako, alam ko, ikaw yun, Panginoon, ano gagawin ko kaya pagka kumatok ka sa bahay namin? Kayo po, pag kumatok si Maria at si Jesus sa bahay ninyo, alam niyo yung Savior ang isisilang, ano gagawin niyo? Puno na kayo. Can you offer your sarili mong higaan? Ibibigay mo ba? Malamang hindi. Kasi sa panong ito, ang tao yung naging masarili. Paano naman ako kung bibigay ko yan? Di sa saigo kong matutulog. Ako may-ari ng bahay na ito. Not knowing Jesus, God Himself, is the owner of everything. Di po ba? Yan po kalungkutan. Marami po sa panong ito, yung spirito ng giving na buran na, katulad ng pagbibigay ni Jesus. Wala niyan sa Bethel. Hello? Oy, magamit naman kayo. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Bakit ba natin nababanggit wala sa Bethel? Para pukawin po ating kalooban. At isang banda, karakter kasi natin ang bagay nito. Naniwala po ako nun. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos dahil karakter niya ang magbigay. Thank God because it is His character to be generous. Amen. Pasalamatan, Lord, salamat po sa lahat ng bagay na binigay mo sa buhay ko. Salamat, Panginoon. Kasi kung isa-isay natin, kulang ang magdamag, kulang ang buong hapon para isa-isay natin yung blessing ng Diyos sa buhay natin ito. Amen po ba? We have a very generous God. If it weren't for God's generosity, we would have nothing. Bakit? Ang sabi po ng James chapter 1 verse 17 ay ganito. Ano sabi po dito? Ang lahat ng bagay, mabubuti, ganap, ay kaloob buhat sa langit, sa Diyos. Mula sa Ama, lumikha ng matanglaw, ng kalangitan, hindi siya nagbabago, nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Hindi nagbabago. Kasi ang Diyos mapagbigay, hindi magbabago ang pagiging generous ng Diyos nating ito. Thank God we have a generous God. Titigan yung mabuti ang talata pong yan. Anong pong expression po natin dapat makikita natin? Payag natin sa Panginoon. Lahat pala ng bagay, mabubuti, galing sa Diyos. Identify natin mabubuting bagay na yun. Kulang maghapon. Tingnan yung katabi nyo. Di ba mabuti ang Diyos? May katabi ka. Ang lungkot-lungkot naman kung wala. Tingnan niyo pamilya niyo. If you ever thank God for your family, hello? Diba? Gift ng Diyos. Sino dito masaya? Di ba mabuting maging masaya? Sino nagpasaya sa buhay mo? God Himself. Personally. Provide everything that will make us blessed and happy sa buhay natin sa mundong ito. Amen. Salamat po sa Panginoon sa kabutihan niya. Okay. Sabi dyan, lahat ng mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ay buhat sa langit, buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago, nagpapakita o bagyamang pagbabago. Una, ang hangin nating hinihinga. Is that expression of God's goodness? Amen. Ang pagtibok ng ating puso, tumitibok pa ba yung puso nyo? Dahil in love kayo, dahil humihinga kayo. Ang pagkain natin kinakain, kano galing yan? Sabi sa akin, Pastor, tumataba kayo. Hindi na ako kumakain eh. Binabawasan ko na, tumataba pa. Di blessing, tumataba ko. Praise God. Amen. Ang lahat natin nataglay sa buhay, everything that we possess in life, everything. Bahay, titulo. Wala naman sa atin, sinilang dito may title ng dala-dala eh. May susi na ng kanyang mamahalin sa sakyan. Wala. Lahat tayo hubot-tubad nung dumating sa mundong ito. Ang ating pamilya, ang buo nating buhay ay gift of God's generosity. Remember that. Ating buhay is God's gift of generosity. So, wala ang pinakadakilang pagpapakita ng pagiging generous ng ating Diyos ay nang ibigay niya noong unang Pasko si Jesus. Bakit? Ang sabi po ng Bible, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ano ba sabi doon? Tignan nyo. The greatest gift ng Christmas, tinanaw niya yung Calvary. Bethlehem to Calvary. Bethlehem to Calvary. Bethlehem to Calvary. Remember that? Hindi mag-accomplish yung kagalakan ng Pasko kung wala yung Calvary. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Jesus Christ. Yung essence ng giving ng Pasko has something to do with the essence of forgiving our sins. Bakit? Ang kabayaran doon ng kasalanan, kamatayan. Kamatayan. But the gift of God, think about Christmas, is eternal life, forgiveness, through Jesus Christ our Lord. Di po ba napakagandang tanawin to?
Kaya meron ka mang nitsubeno o wala, may regalo ka mang tatanggapin o wala, ang Diyos mismo, isipin mo, pananom mo. Sasaya buhay mo kahit malungkot ang Pasko. Ito. Kahit may panahon ng krisis, balance na yung buhay natin. Kasi minsan, we are engrossed. Yung kabang kagalakan ba ng lungkot ng Pasko, dahil wala akong partner, iniwan ako. Talaga sa mundo ganun eh. May kaibigan nga ngayon, bukas kaaway mo na. Pero ang Diyos, hindi kanya iiwan, ipababayaan man. Sa pasimula pa ng Pasko, pinahayag niya yung pag-ibig niya sa atin. At maging sa katapusan ng buhay natin, nandun pa rin siya. Hanggang sa eternity, kasama natin siya. Yun ang pangako niya sa sino man nagtitiwala sa Kanya. So napakalaga makita natin ito. Okay. Thank God the Father for the gift of heaven, Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus, for loving us and gave us the gift of salvation. Thank God for that. Gift of salvation, kaloob ng kaligtasan. Now, think about giving. You know, ang Diyos pag nagbigay, masaya siya. Nung ibigay na, sabi ko, Lord, nung ibigay mo si Jesus Christ, malungkot ka ba? Inisip ko Kung kayo may kaisa-isang anak, ibibigay nyo para sa sakripisyo ang buhay niya sa kapakanan ng makasalanan, kriminal. Sasaya ba kayo buhay nyo? Sino dito may anak na? Pakitaas ang kamay. Sa mga anak, sino sa inyo handa nyong ibigay yan sa walang kakwenta-kwentang tao? Wala. Tapos nakangiti pa kayo. Yung anak ko nga lang, panganay, na magpaalam sa amin, papakasal na. Lumukot ang buhay ko. Umiyak ako talaga. Yun. Dama ko yung hihiwalay. Dama ko kahit lalaki yun, kahit panganay yun. Talagang umiyak ako. Hindi ko na pinakita sa anak ko pag-iyak ko. Kaya lang lumukot. Sabi ko, Lord, yung aking madalas na kinagagalitan, hindi ko na magagalit. Lumukot ang buhay ko Kasi kung meron mang katutak na sermon, inabot yung panganay ko. Galit yung panganay ko. Pero yung mahal mo Sino mga apat lang yan. So, mahal yan. So, tonto. Hanggang ngayon, yung iba wala pang boyfriend. Tonto pa rin ako. So, parang pag halimbawa, lalo yung babae, pag may lalapit siguro sa akin, so, kukunin ko na po yung anak niyo. Ganun ba kadali yun? Pag mahal niyo, hindi ganun kadali. But I do believe, when God offers His only begotten Son Jesus for us to be saved, hindi siya malungkot. Kasi may pag-ibig yun Love and love alone can transform difficulties into joy. Alam niyo po ba? Mahal tayo. Hilarious ang giving ng Diyos Tingnan niyo po, sabi po ng Bible. Unawain natin ito. Pasok tayo sa salitang hilarious o masayang pagbibigay. It's worship time today. We can all participate in the joyful service of giving our praise, worship, and glory to God. Kanina, umawit po tayo sa Panginoon, di po ba? Kumanta tayo, nagpuri tayo sa Diyos. Ang tanong masaya po ba natin ibinigay yun o napilitan lang tayo? Habang nakatingin kayo sa ating song leader, lagi nang masaya si Ate Biro Kahit na nagbibiro yan kumisan. At yung mga boxing at ating mga musician natin. Are they doing it with joy in their hearts? I do believe yes. I do believe yes. At din tayo, sumamba tayo na may pag-ibig at may kagalakan tayo, umawit, di po ba? Kasi kapag hindi, we miss the point of giving joyfully. Kasi everything we do is a gift to God. Lahat ng ginagawa natin is a gift to God. Dapat natin isipin yun. Ang Diyos na magbigay sa atin, masaya siya. We all know that. Balikan natin first yung ating talatang binasa, yung main text natin, 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Ito po sinabi ng Panginoon. Alam natin ang message nito Ang sabi po doon sa 2 Corinthians chapter, we must each decide in your heart. Tingnan nyo, binanggit ito yung salita yung heart So much to give. How much to give? And don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a cheerful giver. Mahal daw ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Bakit? Kasi ang karakter ng Diyos, nagbigay siya ng masaya. I truly indeed believe. Nung i-offer niya si Jesus Christ sa atin, nakangiti siya. Kasi inisip niya yung salvation mo Salvation ko Bakit? Ganun tayong kinahal ng Diyos. Tingnan nyo, no? Sino ba tayo? Sabi ng isang awit, tayo'y lupa lamang. Galing sa lupa. Sino nagmahal sa atin? Diyos. Lupa, minahal niya. Pero hindi basta tayo lupa. Sabi ng Bible, from the dust of the earth, He formed us into His image and breathed unto us His Spirit. And man became a living soul. Buhay na nila lang. Bakit? May parte sa pagkatao natin na galing sa Diyos, yung Espiritu natin. Hiningahan tayo yung Espiritu ng Diyos, tayo naging buhay So there is an essence of godness in our lives
because of God's presence in us. Hello? Karakter ng Diyos, magbigay at magmahal. So dapat maging karakter ito ng tao. Kaya kabutihang gawa, hindi na po ito dapat itinuturo sa tao, but automatic dapat gumagawa ng mabuti. Bakit? Because God created us to do good works. Yung pong kahulugan ng buhay. Yung pong meaning ng life, hindi po yung gumawa tayo ng kasamaan, mabuhay tayo sa korupsyon o bisyo at sayangin ng panahon natin sa walang katuturang bagay. No, hindi po plano ng Diyos yun. So, 2 Corinthians chapter 9 is all about what? Many times in many places during opening sessions of church services, we hear somebody quoted verses out of this passage just to encourage people to give. Di ba? Ito madalas itong binabanggit kapag offering time. Binabasa ito madalas sa mga churches. Before offering time, basahin po natin ang talatang ito. Yan, di ba? Binabasa natin. Minsan yung Malakay chapter 3, for tungkol sa tithings, binabigyan din yun. Pero ito po, essence ng giving, napakahalaga po nito. Tapos magpipray tayo para offering, we do this regular basis. No? We do that in a regular basis. Ginagawa natin ng regular, pinagpipray natin yung offering natin sa Panginoon. Pero, do we give our offering joyfully, hilariously? Kasi sabi ng Bible, pakireflect niyo, anak yun, God loves a cheerful giver. Yan. Who gives cheerfully. Paano magsabihin ng cheerful? Let's talk about biblical giving. You must each decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressures, for God loves a person who gives cheerfully. Sa Tagalog ito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Decides in your heart. Heart. Ang pagpapasya dapat nagmumula sa puso. Sino dito nagpasya mag-asawa? Anong dahilan ka ba yung nag-asawa? Sa puso ba umiral po puso ninyo? O nagkasakit kayo sa puso? Tuloy natin. Sabi rito, huwag maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Christmas is a season of giving, right? Ang Pasko ay panahon ng pagbibigay, pagregalo. Ang tanong ay ganito, yung essence po ba ng giving na kapaloob nun sa Christmas giving natin? Hello? Nandiyan po ba kayo? Batahimik tayo. Tingnan nyo. Pag-usapan natin itong biblical passage nito. Biblical teaching about giving. Dapat nating maintindihan ng generosity, pagiging bukas palad, ay hindi tungkol sa ating kayamanan. Ito'y tungkol sa kusang loob ng pagbibigay, heart, ang pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa, love, compassion, at paggalang sa Diyos, respect, and glory to God. Yan po ang essence po ng pagbibigay. Ulitin ko, it is not about yung kayamanan mo. Kasi hindi naman kailangan ng Diyos ang kayamanan natin. Bakit? Kaya ba tayo magbibigay kasi kailangan ni Lord noon? Hindi. Sa Kanya nga nang galing eh. But that is expressions of our wholehearted belief. Yung kusang loob, paniniwala na ang Diyos ay nagbibigay. So, nagre-reflect ito sa kalooban natin magbigay. Di po ba? Amen po ba? Punto yan. Kusang loob, pagtulong sa iba, sa kapwa, at pagpapakita at pagmamahal sa Diyos, at paggalang sa Diyos. Ang 2 Corinthians chapter 9, verse 7, ang Diyos ay nagbigay ng tunay na katangian ng pagiging generous. Ito ay sabi ng English version, you must each decide in your heart how much to give. Ito yung biblical passage. Tingnan niyo po, may lesson pa tayo makita dito. Next slide. Teacher na ako muna. Sandali. Turo ko lang po itong mahalaga po itong bagay nito. Itong biblical na pagbibigay. Biblical essence na pagbibigay. Balikan ko yun. Tingnan niyo, basahin natin. You must each decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressure. But for God loves the person who gives cheerfully. 3 things na makita niyo dito sa bagay nito. 3 bagay yung makikita niyo yan. Tatlong paraan ng pagbibigay. Ika nga, essence of giving. Una, always thoughtful. Bakit? Sabi ng Bible, you must each decide in your heart how too much to give. Thoughtful. Sinabing inisip mo ito. Dineside ng puso mo. Pag nagdesisyon ng puso mo, yung isip at nakapalog dun. Hindi pa pwedeng ilayo yung isip sa puso. When we say God loves us with all our heart, ibig sabihin, inisip mo pagmalin siya. Heart and minds, magkaugnayan. Hindi po magkalayo yan. Magkapit bahay, malagi magkaagapay, magkayakap. Pag ang bagay na minamahal mo, mahal mo, intindi mo kung sino siya. Sino dito mahal niya? Anak niya. Pero hindi niya kilala. Pwede ba yun? Hindi pa pwede yun. When we give, we must always decide on the issue of heart and the issue of mind.
Tingnan nyo, always thoughtful. You must each desire in your heart. Pangalawa, always voluntary. Hindi ka pipilitin ng Diyos. Bakit? Sabi na dito, and don't give reluctantly or response to pressures. Iba nananakot pa, pag hindi kayo nagkakapo, bubukan langit, bubukan lupa, lalamunin kayo ng apoy. Parang nananakot ka ba? Hindi ko ganun ng Diyos. Ang Diyos naghahamon, hinahamon tayo. He is challenging us. Why don't you give? And I will show you the blessing that I will provide to you. Multiple blessings. Siksik, liglikat na gumapaw, sabi ng Panginoon. Hindi siya pipilitin, no? Sabi dito sabi ng Bible, always voluntary. Don't give reluctantly or response to pressures. When we give our tithes to the Lord as an offering to Him, a gift and offering sa Lord, hindi po tayo dapat pinipressure. At hindi dapat tayo pinipilitan, di po ba? Paglilingkod mo. Sa amin po, nasanay po kami ni Sister Nene, every time we gain, ano man natatanggap namin, yung tithes, automatic na yun. Masaya kaming ginibigay yun. Kagalakan namin yun. Bakit? Kasi alam namin, God loves a cheerful giver. Kaya lang problema, kung minsan, laki-laki naman ito, bawasan na natin. Baka naman Lord, hindi naman kailangan. Di ba? Minsan nagkakaroon tayo ng ganun damdamin po, di ba? Bawasan natin ganito. So, hindi naman, nasa atin yun. Hindi naman tayo pipilitin ng Panginoon. Sabi dito, always voluntary. Sabi ni Lord, don't give reluctantly or in response to pressures. Napipilitan lamang. Pangatlo, ito maganda, always cheerful. Laging nagagalak. For God loves a cheerful giver. Hallelujah. Laging masaya. Yung salitang cheerful, tinignan ko ito sa dictionary, sa biblical dictionary. Yung salitang cheerful, ating suriin kahalagaan ng pagbibigay na masaya. God loves a cheerful giver. Sabi ng Bible, iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Wow. Cheerful. Maging sino dito may inaanak? Pag magregalo kayo, gawin nyo pag-ibig kahit kapirasong bagay, kahit kapirasong chocolate lang, kahit Toblerone yan, o kaya ay, ano ba murang chocolate ngayon? Hershey? Hindi, mamahalin nyo. Goya. Kahit man lang yan ano tawag nun? Tableria. Tableria, tama? Tableria yung ano tawag? Tableya? Yung kakao? Kakao na. Yung pinagagaluhan mo, mag-iisip pa paano lulutuin to, paano gagawin ito. Didikdikin mo pa ng babayuhin mo pa para, tapos, diba? Nagbigay ka ba para pahirapan siya? Hindi, sabi rito, cheerful, giving to the Lord. Yan. Masaya. Ikaw naman, pag tumanggap, huwag yung ito lang. Kung ang nagbigay sa iyo, may pagmamahal, kahit malit na bagay, pahalagaan mo. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? Kahit ito lang, huwag naman. Kasi yun ang kakayanan niya at yun ibinigay niya may kagalakan. Tanggapin po natin. Ito lang. Naalala ko sa dating church na may nagregalo sa akin, yung barumba na lalapat ng kwelyo. Parang elepante. Tapos yung manggas pa lalapad. Sige, sabi sa nene, ma, kailan ko isusuot? Dapat suot ko to para makita nung nagbigay. Na-appreciate ko. Sabi ko, pag sinuot ko to, pagtatawanan niyo ako eh. So, minsan sinuot ko siya para lang ma-appreciate nung nagbigay. Tuwan-tuwa. Di ko na sinuot. Tuwan-tuwa na siya eh. Sabihin, yung paraan para mapasaya siya, gagawin mo na lang para ma-appreciate. Kasi binigay niya ng may kagalakan eh. Hello. Alam niyo, may istorya po dito. Binigay niyong lingkod ng Diyos ng isang regalo. Tinapon sa basurahan. Nakita na nagbigay, nagtampo. Bakit hindi nagustuhan yung binigay? Alam niyo, may mga regalo ko tayong gagawin, hindi niyo nabubuksan. Bakit? Hindi niyo gusto kasi. Kasi nagbigay, hindi niyo gusto nagbibigay. Di po ba? Hello. Hindi ko naman sinabi yung binirigalo niyo, ipamigay sa iba. Kung sobra naman, ipamigay sa iba. Kaya lang, appreciate niyo muna doon sa nagbigay kasi may kagalakan sila nagbigay. Hindi appreciate niyo. Ang Panginoon ho, ganun eh. Nagbigay siya, simple, hindi nga siya pinapasok sa silid na magaganda eh. Sabi ng Bible, there was no room for him in the inn. Walang sapat na lugar para sa kanyang tanggapin sa isilang, kaya sa sabsaban sa nilagay. Kaya ang problema po kumisan, yung love in giving, generosity in giving. Tuloy natin. Next slide. Ano ba ito? Cheerful giving. Ito yung salitang cheerful, masaya. Masaya, cheerful. Everybody say masaya. Masaya ba kayo? Yan. Ano ba ibig sabihin nito? The original meaning of word translated here as cheerful
is hilarious. And this is the only time it's found in the New Testament. Yung salitang cheerful pala binanggit dito sa 1st, 2 Corinthians, nakatatanging salita na binanggit ito. Wala na itong nabanggit sa ibang mga verse ng Bible. Yung salitang cheerful, yung hilarious. Yung salitang hilarious, ibig sabihin sa Tagalog, tumatawa ka. Tuloy natin. Ano ba ibig sabihin nito? Original came from the word hilarous. Ito po yung transliteration niyan sa English, hilarous. Ang phonetic niyan, hilarous. Ibig sabihin, pronunciation na hilarous. Ang biblical definition niyan ay ganito. Ayon sa Thai Bible, hilarious, nakatutuwa, cheerful, masaya, joyous, to do anything with gladness. Pag ginawa mo daw, may kagalakan ka. Ayan. Ano pa? It's the hilarious giver God. It's the hilarious giver God loves and blesses. Itong maliwanag din sinasabi ng praise na ito mula sa verse 7. For God loves a cheerful giver. Ibig sabihin, masayang nagbibigay. Hilarious. Tumatawa pa nga eh. Tumatawa, nagagalak na nagbibigay. Yun po ibig sabihin nun. Yun ang mahal po nun ba? Hindi lahat na nagbibigay, bibless ng Lord. Kundi, sabi ng Bible, God loves, sa verse 7, God loves a cheerful giver. Hindi binanggit dito giver lang kundi hilarious giver, cheerful giver. Pero kasi nagbibigay sa maloob nagbigay pa. Pero Lord, nagbigay ako, kaya dapat ibalik mo sa akin yan. Kasi kilig-kilig nawa po. Parang inano pa sa Lord, parang inisis pa sa Lord na dapat ibalik sa Kanya. Lord, nagbigay ko ng sobra, dapat sobra din tanggapin ko. Hindi mo ganon. Pag sinabing hilarious, masaya ka kahit anong mangyari, masaya ka pa rin kahit hindi ka blessed ng Lord. Masaya ka nagbigay Pag nagbibigay po ba tayo, iniisip, sinusumbat ba natin? O makakalimutan, ako nagbigay niyan Kaya sa dadating na eleksyon, huwag mo kakalimutan boto mo ako. Meron parang gano'n. Hilarious nga, masaya Amen. Pag tayo ba'y nagkakalusagawa ng Panginoon, masaya po ba tayo? Sabi, Nay, sira na electric pa natin, i-donate na natin sa church yan. Ba't yung sira? Dahil masaya ka binibigay yung sira. Ayusin mo muna bago mo i-donate. Diba? Hello. Para kay Lord, ang Panginoon dapat the best. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to us. Amen po ba? Pag inuna mo, Diyos, hindi ka niya ihuhuli. Totoo yun. As we wind up. Now, paano natin mararanasan itong pang-araw-araw sa ating pang-araw-araw buhay na tayo magkaloob at magbigay na may kagalakan? Sino dito laging masaya? Gustong laging masaya? Paano makakalas ang maigpit na pagkakabuhol ng tamang pag-unawa and right thoughts sa bagay na ito and make it meaningful parts of our lives? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, paano tayo makakalas dun sa maigpit na pagkakatali sa atin na kung minsan hindi naging masaya yung ating pagbibigay? Sino dito may mga anak? Sino na masayang nagbibigay ng allowance sa kanilang mga anak? Hello? Iba nalulungkot na. Di ba? Sino masayang nagbibigay ng paglilingkod sa pamilya? Sino dito mga anak? Anak, Milo. Sino masayang naghuhugas ng pinggan? Hindi nagdadabog? And then you're asked God to bless you? I don't think so. Because God loves a cheerful giver, not just a giver. Binigay mo yung panahon, binigay mo lakas, pero hindi ka masaya. Sumunod ka nga, pero hindi ka masaya. Yun po malungkot Maraming sumusunod, pero hindi masaya. Hello? Amen, di ba? Maging masaya naman tayo. Para Diyos bless tayo ng buhay. Bless yung buhay natin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kasi giving, hindi lang po ito tumutukoy sa pera. Giving of our lives and talent natin sa Panginoon. Masaya ka naglilingkod, masaya kang mawit, masaya kang tumututog, masaya ka nag-welcome sa tao. May nagsabi sa pastor, palitan niya yung usher niyo, bakit lagi siya nakasimangot? Hindi dito yun Hindi dito yun. Sa district po, sa district. Hindi naman sa opisina namin kasi meron kaming dati pagka sumalubong, pastor, ang opisina niyo, nakakatakot pasukan. Bakit? Kasi yung inyong receptionist, laging parang kontrabida laging nakasimangot. Di inuto sa Lord, lagi tayong makangiti Bakit? Kasi walang papasok na blessing ko tayo nakasimangot. Pagka umiti ka, papasok yung blessing. Naniwala po ba kayo ron? God will pour out His blessing once we offer everything to people with gladness in our heart. Yung paglilingkod na may kagalakan. Amen. So pagka tayo dumalo may kagalakan, dapat din napipilitan. Pag sumunod kami kagalakan, kasi God loves a cheerful giver. And giving has nothing to do only on something that is financial, material, and
Kasi kasama dito spiritual, even yung encouragement, even yung time to listen to people eh. May mga tao na medyo gusto lang silang pakinggan, so bigay mo yung panahon mo na may kagalakan. Ang hirap makinig ng masaya, no? At tagal-tagal tapusin mo na. Sabi kausap mo sa telepon, ayaw magpaalam. Ang haba ng usapan namin. So pinakinggan ko lang siya, Lord, bigyan mo po ako ng patience, bigyan mo ako ng love. Kasi kung hindi ko pakikinggan yung sasabi niya. Di ba? Kaya lang, sabi ko, God loves a cheerful giver. Give mo yung time mo, give mo yung panahon, pandinig mo sa Kanya, unawain mo siya na may pagmamahal. So magandang resulta nun. Sabi niya, at the end of the day, sabi niya, Pastor, salamat po. Kayo lang po nakinig sa akin ng mahaba. Sabi ko, Lord, hindi ko naman sabi, sa totoo lang, anak. Gusto ko na matulog. Madaling araw, kausap mo, abot ka na 2:00. Sa problema, siyempre, abutin mo naman, siyempre. Alam naman magpakamatay siya sa kanyang kalagayan. Life and death ang dahilan eh. Minsan, may pinapayuhan mo, tigas ang ulo. Tapos babalik ulit sa'yo. So parang extend mo. Give them love. Kaya ba yon? Kaya ng mga magulang yon. Hello? May mga magulang nga, susubo na lang niya, offer pa niya sa mga anak niya eh. Why? Because of love. An expression of love. Amen. Generosity. Generous. Kasi God loves a cheerful giver. Amen. God loves a cheerful giver. Praise God. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Paano natin maranasan ito? Ilang mga suggestion po. Some ways we can bring joy into our giving and more hilariously. Dito po ako magtatapos. Una, sinulat ko na po ito para mabasa ninyong lahat. Yan. Look back on God's gift to you. Balikan mo. Tumingin ka sa langit. Isipin mo ang Diyos. Tanawin mo ang Panginoon. Look back on God's. Ano ba yung mga bagay? Hindi nga ba't mabuti siya sa'yo? Is God good to us? Mabuti ba si Lord? Gayon din siya sa akin tiyak. Higit ang kaloob niyang biyaya. Much better than we deserve to receive. Kasi gracious na Diyos siya. Alam niyo, may mga bagay na hindi mo dapat matanggap pero binibigay pa rin ng Diyos. Kahit nakakalimutan natin ng Panginoon, kahit hindi ka mag-pray, kakain ka pa rin. Di ba dapat always magpasalamat tayo sa Panginoon? Pero tingnan nyo, kung gusto mo maging masaya ka sa pagbibigay mo, look back on God's gift to you. Kailan nagkulang ang Diyos? Aber. Mula nang isilang tayo, lahat ng mga bagay na taglay natin sa buhay, naging mabuti sa atin. Galing sa Diyos ang regalo ng Lord. Amen. Sino dito masaya ang relasyon sa pamilya? Regalo ng Lord yun. Marami pong tahan ng wasak ngayon. Pamilya sa relasyon di maayos. May mga batang ayaw na umuwi ng bahay. Pero salamat pa rin. At doon sa mga batang ayaw umuwi ng bahay, meron pa rin kumakalinga sa kanila, umabot sa kanila. Salamat pa rin dahil God is God who gives generously. Ano pa? Hindi ba't in light of God's wondrous grace, a joyful heart, and ang ating bukas palad na generously seems the most natural response to that. Yung ating natural response po, dahil man Diyos mabuti, di ba dapat lang maging generous din tayo? Ang taong mabuti sa atin, anong sinusukli nyo? Mabuting bagay din, di po ba? Normal lang yun eh. Ang taong mabait sa inyo, anong response nyo? Awayin nyo? Hindi, magiging mabait din kayo sa Kanya. Ang Diyos, hindi siya nagkulang. Ang Diyos, hindi siya nagkulang. Bagamat tayo po nagkukulang, aminin natin nagkukulang tayo. May magulang na hindi perpekto, nagkukulang sila. May anak na hindi perpekto, nagkukulang. Pero think about the goodness of God. Kung ang Diyos, sabi ng tatay ko sa akin, kung nagkulang ang tatay ko, pag-aralin kami. Nagkulang ang tatay ko na palakihin kami. Kaya nag-less siya ng murang edad eh. 13 years old, lumayas na po siya sa probinsya para magmunta sa Maynila, baka sakali dito, magtrabaho, at angat yung buhay. Sabi sa akin, anak, ayaw na yung nangyari sa amin. Kaya ayaw namin nagdudurusa ka. Kasi gusto pa tayo, magtatrabaho ko, hindi, anak, wag. Kaya gusto niyang siya na lang. Ibig sabihin, yung sakripisyo ba? Dahil sa sakripisyo tatay ko, siyempre, isipin ko yung susuklian ko naman ang kagandahan niyo. Kaya sa pagsasakripisyo niya, kasi nag-janitor siya, nag-less eh. Janitor siya, nag-aral siya ng high school hanggang sa ayaw na niya mag-aral eh. Nanay ko naman, naulila ng maaga, kaya hindi ko nakita lolo't lola ko sa talang buhay ko. Wala akong lolo't lola na nasilayan sa buhay ko. Kaya hindi ko naranasan maging apo.
Ni minsan. Ngayon ko po naranasan ang pagiging lolo. Kaya masaya pala. Sana ko, sana lolo ko nakita ko. Kaya lang mayaman ng lolo ko, kinulustay yung lahat, sa kasusugal, sa bisyo, kaya lagirap. Hindi niya pag-aaral yung kanyang mga anak. So ayun ang tatay ko yun. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako, bagamat ako'y matigas ang ulo, tulungan mo ako, suklian ko yung ginagawa ng tatay ko. Kita niyo? Kasi mabuti siya sa amin. Mabuti siya. So nanay ko ganun din, nagtrabaho dito, nagkasambahay, so sa punto na yun. At the age of 7, kasi naulila na siya eh. Both, my grandfather and my grandmother, namatay ng maaga. So naulila sila magkapatid. So anong nangyari? Nabuhay sila dito, naglingkod, nagtiyaga, hanggang sa natutong manahi ang nanay ko. So sa kanyang pananahi, habang nagtatrabaho, pinag-aaral niya tatay ko. Tatay ko naman, tapos ng pag-aaral. Salamat sa biyaya ng Panginoon. So naisip namin yung bagay na yun. Nakita namin yung kabutihan nila, kaya sinuklian naman namin ito ng mga magandang bagay. Hindi man namin mapantayan yun, pero siyempre, inisip namin magsakripisyo din naman para sa kapakanan namin at kami ng mga magulang namin. Ganon din response natin dapat sa Diyos. Hindi natin kaya abutin sa suklian yung ginawa ng Panginoon sa atin eh. Pero response to goodness ng Panginoon sa buhay natin, dapat may ganon din tayong tugon. Di po ba? Hindi ko sinabing perfecto ako. No. Perfectong son? No, I'm not. But on the other hand, nasa isip ko, Lord, tulungan mo akong huwag akong mag-miss. Gusto ko makatapos sa trabaho kasi nakakaya sa tatay ko, sa nanay ko. Nagtiyaga sila. So, sinikap ko yun. Sa biyaya na, nakilala ko pa sa murang edad. At the age of 16, nakilala ko na si Lord. So, yun din ang tumulong sa akin para ang buhay ko maging maayos sa kabila ng kalukuhan. Alam natin, kalukuhan ng kabataan, bisyo ng kabataan. So, sa punto na yun, salamat sa Panginoon. So, looking back, God's gift sa buhay ko, pwede ko bang hindi siya paglingkuran? Mabuti siya sa akin eh. Mabuti siya sa akin. Mabuti siya sa inyo. Ni minsan di nagkulang ang Diyos. Can we ever give our times, our gift to others with gladness also, the same way God gave to us His love and care and concern? Tuloy natin. Number 2. Remind yourself of His promise regarding generosity. Gusto nyo maging masaya? Lagi nyo basahin ang salita ng Diyos. Paalalahanan nyo salita ng isip natin na pinagpapala ng Diyos ang taong masayang nagbibigay. Ano sabi po dyan? Remind yourself. Alalahanin ang mga biblical principle that promise the bountiful harvest to those who sow bountifully. Ano sabi ng Bible? If you sow bountifully, you will reap bountifully. If you sow scarcely, you will reap scarcely. Pag nagtanim ka ng sagana, aani ka ng sagana. Pag nagtanim ka kukonti, aani ka kukonti. Di ba ba? Pag nagtanim ka ng tingi, aani ka ng tingi. Pag nagtanim ka ng marami, aani ka ng marami. So, hindi po kalugihan ang magbigay ng marami. Sabi po rin. Tuloy natin. Si Jesus na rin mismo ang nagsabi, it's more blessed to give than to receive. Sino nagsabi nun? Si Jesus. It's more blessed to receive than to give. To give than to receive. Masaganang ani are God's principal specialties po dyan, specialist po dyan. So we have nothing to restrain from dropping maximum seed. In due time, we will reap a bountiful harvest. Why? Because we plant plenteous seed. Pag nagtanim ka ng sagana, aani ka ng sagana. Sino dito nagtatides? Have you proven God is faithful? Diba? Lalo na pagka ginawa niyo may kagalakan. Sa totoo lang, hindi namin nakitang umikli ang kamay ng Diyos. O may problemang dumating sa buhay namin, may mga struggle, may mga panahon na talagang drain ka, pero never did we ever see na pinabayaan kami ng Diyos. Sabi nga ni David ni minsan sa katalambuhan niya, wala siyang nakitang namatay sa gutom na nagtiwala sa Diyos. Because God is faithful in His promises. Amen. Remind yourself on the promises regarding generosity. Hindi po magkukulang, puno-puno ang Bible po niyan. Number 3, examine your heart. Hello, King. Mag-wind up na tayo. Examine your heart. Hallelujah. Examine our heart. Tayo po tayong lahat. Gusto ba natin maging masaya ang ating pagbibigay?
Itong Christmas season na ito, season of giving, di ba? Kahit na malit na bagay, masaya mong ibigay. Pero ikaw naman, masaya kang tumanggap kasi nagbigay sa iyo. Taglay itong bagay. Examine your heart. Ang sabi dito. Walang nakakaalam ng combination ng private vault ng iyong puso. Parang kahadiyero puso natin. Walang nakakaalam ng vault ng number niyan kundi ikaw lang. Tayo mismo. Tayong ikaw ang magpapatunay na nilalaman ito by asking the hard questions. Do I really believe God's promises on giving generosity? Hindi ko to binabanggit para sabihin magbigay tayo, pilitin kayo. Kundi wholeheartedly, gusto ng Diyos magbigay na tayo may kagalakan. Nagtanong sa akin, Pastor, gaano ba kami magbigay? Sabi ko, magbigay ka ayon sa sinasabi ng Panginoon mula sa iyong puso na may kagalakan. Sabi niya, in tithes ba? Ako, in tithes is a simple lesson of giving lang yan eh. Simple lang kasi 10% of what we have, sa total, 100% of what we have is God property. 100% of what we have is God's own. Ang Diyos may-ari niyan. Inihingi lang niya 10%, not because kailangan niya ito, kundi challenge ito sa atin eh. Kasi pag binigay mo, higit doon ang sasabihin ng Panginoon. Higit doon yung challenge ng Lord. Siksik, liglig ka, ibabalik na sa'yo. Kaya ang problema po, ba't 10% nahirapan ng marami? Kasi it's because of the heart's problem. Not because of the amount, because of the issue of the heart. That's the issue ng buhay niya. Tuloy natin. Am I responding to us as I do because I care or because I feel guilty? Alam ba, magbibigay ka ng tulong sa kapwa mo. Tumutugon ka dahil sa nagmamalasakit ka ba? Napipilitan ka lang. Kasi pag hindi mo gano'n, parang nagigilty ako eh. Iba yun, no? Iba yung ginagawa ko kasi masaya kang ginagawa. Iba yun dahil sa naiya na ako, ibigay ko na lang, aawa naman eh. Awa na may pagmamahal napakahalaga. Pero awa, dahil naawa ka lang, ay napakababaw nun. Tuloy natin. Ang pagbibigay ko ba ay proportionate to my income? That's 10%. Pinagpipray ko ba ito? Or is my giving impulsive o kung kailan ko lang gusto? Kasi iniisip dapat eh. Puso. And I considering a consistent giver or more hot or cold. Minsan ay open, minsan close. Close, open, close, open. Close, open. O talagang napuso natin magbigay. And lastly, tingnan niyo po. The 4 reasons. When we are generous with others, it points them to God. Sabi ng Bible, everything we do it for the glory of God eh. Kaya, glorify God by becoming generous. Alam niyo, pag nagbibigay ka ng masaya, naluluwalhati mo ang Diyos. At pagka ang Diyos naluwalhati, napasaya natin, sabi niya, He blesses generously, lalong-lalo na ang hilarious, joyful generosity. Perhaps we need to break the habits of being so conservative, so careful. Maybe we even need to always test God on it. Sabi, bakit? Sabi ng malaki kasi ganito, subukin niyo ako. Ito yung Diyos mismo nagsabi nito Hindi tayo, hindi ako. Subukin niyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at buo sa inyo ang masaganang pagpapala. Ito, bintana pa lang hinahamon niya tayo. Yung pintuan pa kaya kung bubuksan ni Lord. Bintana pa lang to. Sabi rito, kundi ibuhos ko sa inyo ang pagpapala. We must believe and totally trust God that He will honor our generous giving and financial faith. Why? Because God loves a cheerful giver. Ang tanong do we give cheerfully? Do we give our talents, people, our help to people cheerfully? Ang buhay natin sa mundong ito is relational. Hindi tayo nasinilang sa mundo para mag-isa lang. Sa mga mag-asawa, do we give your cheerful love to your wife, to your husband? Masaya mo ba silang minamahal? O mahal mo na lang siya? Dahil kasi, para lang sa mga anak, magsama na lang tayo. Hindi na masaya eh. Do you think God will bless you when you give na ganun na lang ang pagbibigay natin, pag-ibig sa kanila? Hindi. Pagpapatawad, papatawarin kita kung gagawin mo ito. Hindi ka masaya magpatawad, do you think God will forgive us also? Na may kagalakan? No. Kasi kung tinatanim natin, dito natin anihin. Always be reminded, ang pagbabigay, hindi lang po ito tumutukoy sa pinansyal at pera at laman ng bulsa o pitaka. Ito tumutukoy sa kabuuan ng pagkatao natin. Kasi ang Diyos, hindi lang niya ibinigay ang sarili niya, kundi buong pagtitiwala niya sa atin, mga kapatid. Because God loves us so much, He gives cheerfully.
wants us to also give everything to others and to people and to the work of the ministry and to Him Himself with gladness in our heart. Masaya ka pa rin bang naglilingkod? Masaya ka pa bang dumadalo sa gawain? Masaya ka bang nagsisimba? O napipilitan na lang tayo? Masaya ba tayo nag-iikapo? O napilitan lang tayo? Masaya ba tayo nagbibigay sa gawain? Masaya ba tayo nagbimisyon? O masaya lang tayo dahil meron tayong matutulugan at kung wala na, hindi na tayo masaya? Masaya ba tayo naglilingkod dahil may mga allowance tayo o wala? Kahit wala nito, masaya pa rin tayong ginagawa ang bagay ito. Kasi ang pag-ibig natin at pagmamahal, paglilingkod ay may pagmamahal sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Lord, hindi ko na po palalapitin ang bawat isa sa altar. But I do believe yung message mo, Lord, nag-speak sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maging po sa mga lingkod ninyo. Sa pagkatong ito, Lord, I pray, O God, to deal in each and every one of our heart. Deal mo po ang puso ng bawat isa sa amin. In the essence of giving, O Lord, sapagkat ang pagkakaloob namin pa yung napakalaga sa bawat sandali ng buhay namin, may binibigay kami. Binibigay kaming oras, panahon, lakas, kakayanan, pera, maging resources namin, Panginoon, sa bawat isa, sa amin pong mahal sa buhay, sa amin pong mga kapwa, at maging sa iyong gawain, Panginoon. Pero Lord, Ikaw po, Panginoon, ibinigay mo ang magandang bagay sa buhay namin. At tulungan mo kami, Lord, matuto kami sa mga bagay nito, makatulad kami sa iyo, O Diyos, na nagkaloob ka ng may kagalakan, Panginoon. Even your commandments, you will made it with gladness in your heart, sapagkat nais mo pong maging maayos ang buhay ng tao. Kaya mo binigyan ng maraming utos, Panginoon, upang sundin ka namin, O Diyos. Hindi para lumungkot ang buhay namin sa pananaw ng iba, kasi kapag sumunod kami sa iyo, lulungkot ang buhay namin, Panginoon. Hindi ganun, Lord, ang layunin mo po, Panginoon. Lord, layunin mo po, Panginoon, na kami sumayaw Diyos, sapagkat Ikaw ay masayahing Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na matuto maging sa larangan po ng pagbibigay namin, Panginoon, sa bawat aspeto ng buhay. Lord, forgive us, O God, if we fail to realize the importance of giving something cheerfully. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, from the bottom of our heart, with right minds, na sa lahat ng sandali ng aming paglilingkod, ano man ito, Lord, may kinalaman mo ito sa loob ng aming tahanan, pamilya. Bilang tatay, Panginoon, tulungan mo kami maging masaya, Panginoon, sa aming paglilingkod bilang ama, para sa aming mga anak, Lord. Kung meron mang kalungkutan, Lord, pawiin mo po ito. Kung meron ka mang problema, Panginoon, relationship, Lord, ayusin mo po in Jesus' name. Make use of my life as a channel of your cheerful blessing, O God. Cheerfully, Lord, giving to others, O God, especially our loved ones. Lord, kung meron man pong pagpapabago ng mundong ito, hindi po ang aming pong presidente, kundi bawat individual sa amin, Panginoon. Kundi kami uwi ng bahay, pabago namin ang pamilya, Panginoon, dahil ang pag-ibig mo, dala namin, Panginoon. Ang pagbibigay, nararapat po, Lord, makita sa amin pong buhay. At ito po'y huwag mawala, Panginoon, ang katotohanan nito sa bawat sandali ng aming pong pagkilos at paggalaw, O Diyos. Maging sa aming pananalita, Panginoon, bibigay po namin tamang salita. Bibigay na encouragement sa aming kapwa, Panginoon. May kagalakan, Panginoon, hindi po yung may sama loob at may galit at po at naging babaw sa aming kalooban, O Diyos. Sapagkat ko ito'y lalabas sa aming mga labi, hindi po kami pagpapalain, Panginoon. Lord, I pray, O God, to bless us, O God, in Jesus' name. Maging po yung may mga karamdaman ngayon, Panginoon, pagkalooban mo silang kalakasan, O Diyos, upang sila makaroon po ng katagumpayan din sa kanilang pamuhay at magbigay din sila ng kagalakan at patotoo, Panginoon, kung paano mo sila pinagaling at paano ka naging mala sa kanilang mga buhay, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Lord, right now, Lord, bless us, O God, with your gifts. Bless us with your gift. As you give us with the blessing that we receive, that you're prepared for us to receive, O Lord. Gawin mo kami, Panginoon, bilang daluyin ng pagpapala para din sa aming kapwa. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord. Lord, forgive us. Forgive us from our failure to give cheerfully. Lord, ayusin mo laman ng aming puso. Itama mo ang aming buhay. Bawat panahon, Panginoon, ibibigay namin sa iyo, Panginoon, may kagalakan, O Diyos. Maging sa season na ito ng pagbibigay, Panginoon, Lord, kung meron mo kami inihandang regalo, gano'n man ito kasimple, gano'n man ito kamura, hindi naman po kinakailangan mahalin, Panginoon. Pero may pagmamahal na nakabalot ito, Panginoon. Lord, alam ko, i-bless mo kami at i-bless mo ang taong tatanggap nito, Lord, in Jesus' name. At kami din, Panginoon, tumatanggap ng mga regalo, Panginoon. Huwag kaming umasa, Panginoon, na masigit na bagay at doon kami nakasalalay ang aming kagalakan. Kundi, Lord, makita namin ang puso na nagbigay, Panginoon, may kagalakan po upang maging masaya din kami tumatanggap ng mga bagay nito. Salamat po, Lord God. At higit sa lahat, Lord, as we offer our lives to people, Lord, allow us to offer ourselves to you, Lord. Inahayaan po namin, ibigay namin ang buhay namin sa iyo, Diyos. Kasi kung wala ka, Panginoon, walang kabulan ng buhay.
walang kabulan ng buhay, Panginoon. Lord, salamat po. Mangusap ka sa puso ng bawat isa. Umangayaan, uuwi ang bawat isa, Panginoon, sa umagang ito. Nataglay po nilang kalungkutang, bumabalot pa rin sa kanilang kaisipan. Kundi, Lord, umuwi po silang mapayapa. And Lord, give them the peace, the hope, and the joy that you have prepared for them to receive right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Lahat po na may mga pangailangan personal, pakitaas ng kamay. Hallelujah. Maniwala po kayo. God is a giver who knows how to give. Naniwala ba kayo? Ang Diyos ay masayang magkakalob ng regalo para sa iyo sa problema mong daladala. Sabi nga, hindi ko na ipalalapitin. Mula sa inyong kinalalagyan, you can place your faith and trust upon God. Sige po. Just mention the things. Ang Diyos pa yung masayang magbibigay. Hallelujah. Lord, wala pong imposible sa iyo. Wala po, Ama. Napakabuti mong Diyos. Ikaw ang Diyos na marunong magbigat. Masaya ka nagkakalob ng biyaya. Kaya Lord, I pray, O God, to all hands, O God, raise up. Reaching out to you, O God, in heaven. Reaching out the blessing, the gift that comes from heaven, O God. We are praying. Sabi mo po sa iyong mga salita, mabubuting bagay galing sa langit. Kalob mo, Lord, ikaw Diyos, hindi nagpapakilan. Ang pangako mo totoo, Lord, and I believe, Lord, that you will going to give and provide the blessing that you have been prepared for us to receive right now, in Jesus' name. In Jesus' name. Healing to those who are sick. Empowerment to those empowered. Lord, strength to those who are weak, O God. Blessing to those who need blessing. Financial prosperity to those who need prosperity. Lord, favor upon their works and their jobs in Jesus' name. And Lord, relational establishment. And Lord, maging po yung relasyong hindi maayos, ayusin mo po ito. Maging regalo mo ito sa kanila, Panginoon, sa Paskong ito. Sa pangalan na Jesus, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po. Pasalamatan po natin ng Panginoon sa kabuting kadakilaan niya. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks and praise, oh God. Because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Hello, hallelujah. We are strong in the name of the Lord. Let the poor say, I am rich. We are rich. Amen. because of what The Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah. We give thanks. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan, kadakilaan mo sa buhay namin ito. Salamat, Lord, di ka nagkukulang. Patuloy mong inaabot ang bawat isa. Salamat, Lord, sa blessing that we receive right now. In your holy precious name, Lord God. Salamat, Lord, sa biyaya mo. Uwi kaming masaya at masigla, receiving from you, Lord, the blessing that you have prepared for us to receive. Salamat po, Panginoon. Salamat, 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 salamat. Salamat sa biyaya, salamat sa special na regalo. And even, Lord, special salamat, Lord, sa iyo, Lord Jesus. Hindi mo pinakita ang iyong buhay para sa amin upang kami maligtas. Salamat po. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen, amen, and amen, and amen, amen. Pray tayo manalangin. Hallelujah. Hallelujah. We give you thanks for all that you have given us.
As we celebrate Christmas, oh God, we are being reminded, oh God, the greatest gift that you have given us, your only begotten Son, and you, oh Lord, Jesus our Lord, you have given your life and the good news that you have brought for us, salvation, so that, Lord, we won't perish but have eternal life. Each one of us that you have chosen, each one of us that we have faith in you, will receive the gift that you have given us, Panginoon. Lord, thank you for your message. Praise you, O God, for reminding us to celebrate Christmas by giving graciously and cheerfully to each other as we serve you, as we serve others as well, O God. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin dahil ang bawat hinga namin, kami gumagalaw. Maging ang buhay namin galing sa iyo because all good gifts comes from you. And that is truly indeed, Lord, salamat from the truth of your word, O God. Panginoon, patuloy mo pagpalain, Panginoon, ang pastor namin, Panginoon, dahil lahat na meron siya, the gift of his family, the gift of wisdom, Panginoon, the gift of strength that you have given me, that you are using, that he is using it to serve you as he serve us, O God. Salamat po, purihin ka, Panginoon, sa amin pansamantala, paghiwa-hiwalay, Panginoon, hiling po namin, Panginoon, na patuloy mo gabay at patnubay sa bawat isa sa amin, Panginoon, at sa aming pagdiriwa, Panginoon, ng Kapaskuhan, maalala namin na ikaw ang unang nagbigay, Panginoon, upang sa aming pagbibigayan, Panginoon, maalala namin magbigay na may kasiyahan, Panginoon, sa aming puso at magbigay ng hindi tira-tira kundi maging gracious sa bawat isa. Purihin ka, takilain ka, ingatan niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen, amen at amen. Praise the Lord. Taas po natin tayo mga kamay sa Panginoon na sa ating pong paglisan, pagalisatanang ito ng Diyos. Ay taglayin po ng bawat isa sa atin ang basbas, pagmahal ng Diyos Ama, biyaya at patuloy na pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak at patuloy na pagkipisan, kaaliwan, patnubay, gabay ng Diyos Espiritu Santo sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. Hallelujah. Enjoy the day. God bless you. Enjoy the fellowship. Merry Christmas. Happy New Year.